buong Pilipinas at sa buong mundo. Ako si Nicole Yenor at welcome sa Talk with Nix. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, YouTube, welcome to the program. Ngayon, pag-uusapan natin ang napakahalagang yugto ng buhay ng preschoolers, ang kanilang cognitive development. Ano nga ba ang cognitive development? Ano nga ang dapat malaman ng mga magulang, guro, at tagapag-alaga tungkol dito? Para tulungan tayong intindihin ito, kasama natin ngayon hapon ang isang eksperto sa child development na may malawak na karanasan sa pag-aaral sa paglaki ng mga bata. Huwag na natin patagalin pa. Let's all welcome Miss Venus Nalicaw. Magandang hapon, Miss Nalicaw. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang cognitive development pagdating sa mga batang mga preschoolers? Magandang tanong, Tita Nix. Ang cognitive development ay tungkol sa kung paano natututo at nag-iisip ang mga bata. Sa yugtong ito, nagsisimula ni silang matutong magbilang, kilalanin ang mga kulay, hugis at lumikha ng mga simpleng konsepto. Halimbawa, kung gusto nilang kunin ang laruan sa ibabaw ng mesa, gagawa sila ng paraan para kunin ito. Para mas makita ng ating mga manunood kung paano mangyayari ang cognitive development sa realidad, makakasama natin ngayon ang isang espesyal na isang batang preschoolers na si Joylyn at ang kanyang daddy na si Mang Arte. Halina't bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Let's all welcome Joylyn at Mang Arte. Saka Joylyn, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ang paborito mong laro? Hello po, okay lang po ako at ang paborito kong laro ay mag-build ng blocks po. Oh, wow! Napaka-creative naman ni Joylyn. Miss Nalicaw, gaano kahalaga ang ganitong klase ng laro para sa cognitive development ng mga bata? Napakahalaga, Tita Nix. Ang mga larong ito tulad ng blocks ay tumutulong sa mga bata na ma-develop ang kanilang utak at problem-solving skills. Natuto sila sa pamamagitan ng pagbuo at pagdiskubre kung paano mabalanse ng mga bagay. Mang Arte, paano mo tinutulungan si Joylyn? Hello po. Kapag bumabagsak ang blocks niya, tinutulungan ko siyang itayo ulit ito. At sinasabi ko sa kanya palagi na huwag siyang matakot na subukan na itayo ulit ito. Oh, yan ang isang halimbawa ng pagsuporta ng mga magulang sa cognitive development ng kanilang anak. Ang mga blocks na ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng creativity, logical thinking ng isang bata. Habang binubuo ang mga ito, makikita natin kung paano ginagamit ang kanilang idea at kung paano ito isinasagawa. Habang naglalaro si Joylyn gamit ang mga blocks, napakahalaga ng ating papel bilang mga magulang o tagapangalaga. Upang masuportahan ang kanyang cognitive development, makikita natin ang simpleng mga larong ganito ay malaking tulong para sa pag-develop ng mga preschoolers. Narito ang ilang bagay na pwede nating gawin para mas mahasa ang kanilang kakayahan. Una, hikayatin ng exploration at pag-experiment. Ang ganitong uri ng paglalaro ay nagtuturo ng problem solving at pagpupursige. Pangalawa, magtanong ng mga gabay na tanong. Kapag nahihirapan sila, pwede tayong magtanong ng mga simpleng tanong tulad ng paano kaya kung ganito? Sa ganitong paraan, natututo silang mag-isip ng malalim at magsuri bago gumawa ng sumunod na hakbang. Pangatlo, ibigay ang tamang suporta at positibong feedback. Sa tuwing nagtatagumpay sila, kahit gaano kaliit, magbibigay tayo ng papuri o positibong reaksyon. Kung nahihirapan naman, mahalagang ipakita sa kanila na ang pagsubok ay normal at bahagi ng pagkatuto. Ika-4, hayaan silang maglaro ng malayang pagtuklas. Kapag binibigyan natin sila ng kalayaang mag-explore sa mga larong tulad ng blocks, lumalawak ang kanilang creativity at natututo silang gumawa ng sariling desisyon. Mahalaga ang ating pagsuporta at paggabay, pero mas mahalaga rin ang pagbigay ng kalayaan para sa kanilang sariling pagkatuto.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga practical na bagay na ginagawa ng mga magulang para masigurado ang cognitive development ng kanilang mga anak. Para dito, magtatanong tayo kay Mang Arte kung ano ang ginagawa niya bilang magulang upang tulungan si Joylyn sa kanyang pagkatuto. Una, ano ang inyong ginagawa para hikayatin si Joylyn na maging curious o magtanong tungkol sa mga bagay sa paligid niya? Sa tuwing may bagong tanong si Joylyn, binibigyan ko siya ng oras para mag-isip kung ano ang sagot nito. Madalas, sinasabi ko sa kanya kung ano ang sagot nito. Sa ganitong paraan, matututo siyang mag-isip ng malalim at hindi natatakot na magtanong ulit. Ano ang ginagawa mo para siguraduhin natututo si Joylyn kahit sa simpleng mga aktibidad sa bahay? Tinuturuan ko siya tulad ng pagluto, paghugas, at mga ibang gawaing bahay. Okay, napakaganda ng mga ginagawa mo, Mang Arte. Ipinapakita nito na hindi lang sa eskwelahan natututo ang bata, kundi sa bahay. Bawat aktibidad na may malaking kontribusyon sa kanilang cognitive development. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Miss Nalikaw, ano nga ba ang mga bagay na maaari makaapekto sa kakayahan ng mga bata na mag-isip at matututo? Maraming factors ang nakaka-impluwensya sa cognitive development ng mga preschoolers. At ang mga ito ay may malaking epekto sa kanilang kakayahan sa pagkatao. Ilan sa mga mahalagang salik ay: una, kapaligiran at estimulasyon. Ang mga bata na lumalaki sa kapaligirang may sapat na stimulus tulad ng mga laruan, libro at mga educational na aktibidad ay mas may pagkakataong mag-develop ng mga matataas na cognitive skills. Ang mga simpleng gawain gaya ng pagbabasa ng libro sa kanila, paglalaro ng mga puzzle o pakikipag-usap ng madalas ay nakakatulong ito. Pangalawa, nutrition. Madalas ang tamang nutrisyon sa pag-develop ng utak ng mga bata. Ang mga pagkaing mayaman sa protina at iba pang nutrisyon ay nakakatulong sa memorya, focus at brain growth. Kapag kulang sa tamang nutrisyon, maaaring magkaroon ng delays o paghina ng cognitive development ng bata. Pangatlo, kalusugan. Ang kalusugan ay mahalaga sa kanilang pagkatao. Ang madalas na pagkakasakit o pagkakaroon ng chronic conditions ay maaaring magdulot ng interpretasyon sa kanilang pagkatuto. Mahalaga ring maayos ang kanilang tulog dahil nakakaapekto ito sa kanilang concentration at memory. Pangapat, social interaction. Ang pakikisalamuha ng isang bata, lalo na sa mga kapwa-bata at sa mga magulang, ay tumutulong sa social at language skills nila. Sa pakikipaglaro at pakikipag-usap, natututo silang mag-isip na mas malalim, mag-ayos ng mga konsepto at intindihin ang mundo sa kanilang paligid. Panglima, emosyonal na kalagayan. Ang mga bata na nakakatanggap ng pagmamahal at positibong atensyon ay mas nagiging bukas sa pagkatuto. Kapag sila ay natatakot o nababalisa, maaaring nakakaapekto ito sa kanilang kakayahang mag-focus o mag-process ng kanilang impormasyon. Napakahalaga pala ang magbigay tayo ng tamang nutrisyon, suportang emosyonal at positibong kapaligiran sa mga bata para tulungan silang maabot ang kanilang buong potensyal sa pagkatuto. Alright, Mang Arte, fast talk na tayo. Mayroon ka lamang 1 minuto para sagutin ang mga tanong ko tungkol kay Joylyn. Simple lang, pipili ka lang sa mga options na sasabihin ko. Ready ka na ba? Handa na, Tita Nix. Hug o high five? High five. Mahiyain o outgoing? Outgoing. Weekend fun, family bonding o maglaro kasama ang mga kaibigan? Weekend bonding. Kapag umiiyak, talk it agad o bigyan ng time muna? Bigyan ng time muna. Pag may tanong, sagutin agad o hintayin siya mag-express pa? Hintayin siyang mag-express pa. Pag may nagawa siyang maganda, mas gusto niya papuri o reward? Papuri. Mas madalas mo na mood, kalmado o energetic? Energetic. Oh, nakikita natin na kilalang kilala ni si Joylyn kung paano mo siya tinulungan na mag-grow bilang isang curious na isang masayang bata. Ano nga ba ang socio-emotional development pagdating naman sa mga preschoolers, Miss Nalikaw?
So, magandang tanong. Ang socio-emotional development ay ang paghubog ng mga bata sa kanilang emosyon at pakikitungo sa ibang tao. Sa yugtong ito, natututo silang makaramdam ng empathy, magpakita ng pasensya, at makipaglaro ng may respeto sa kapwa. Halimbawa, kapag may gustong laruan, natututo silang maghintay ng turn o humingi ng tulong sa maayos na paraan. Joylyn, ano pa yung iba mong paboritong laro maliban sa blocks? Gusto ko pong maglaro ng bahay-bahayan kasama ang mga kaibigan ko. Oh, Miss Nalikaw, gaano kahalaga ang ganitong klase ng laro para sa mga socio-emotional ng bata? Napakahalaga, Tita Nix. Ang mga larong ito tulad ng bahay-bahayan ay tumutulong sa mga bata na intindihin ang damdamin ng iba, magbahagi at makipag-ayos kapag may hindi na pagkakaintindihan. Sa paglalaro, natututo silang maging mas maunawain at responsable. Oo nga po, Tita Nix. Kapag may away sila, tinuturuan ko siyang magsuri o makinig muna bago magsalita. Habang nagpapakita si Joylyn ng iba't ibang damdamin, importante sa ating bilang magulang na kilalanin at tulungan siyang intindihin ang bawat emosyon. Narito ang ilang tips para masuportahan ang socio-emotional development ni Joylyn. Una, tulungan sila sa pagkilala ng emosyon. Tanungin ang mga bata kung ano ang nararamdaman niya. Halimbawa, nalulungkot ka ba? Tinutulungan sila nito na mag-express ng damdamin. Pangalawa, modelong positive emotions. Ipakita ang tamang reaksyon sa mga emosyon tulad ng pagkalma kapag may conflict. Nakikita ng mga bata kung paano natin hinaharap ang emosyon. Pangatlo, encourage sharing and empathy. Kapag may ibang bata, hikayatin ang pagpapakita ng empathy sa pamamagitan ng pagbahagi o pag-comfort sa iba. Ngayon naman, itanong natin kay Mang Arte kung paano niya sinusuportahan si Joylyn sa bahay pagdating sa emotional skills. Mang Arte, paano mo tinutulungan si Joylyn kapag nalulungkot siya o nagagalit? Binibigyan ko siya ng oras para magkwento kung bakit siya malungkot. Subukan ko siyang unawain sa halip na sabihing hindi dapat magalit. Okay. Ipinapakita ng o talaga ang pagiging supportive daddy. Miss Nalikaw, ano nga ang mga factors na nakakaapekto sa socio-emotional development ng isang bata? Ilan sa mahalagang factors ay kapaligiran. Ang mga bata na lumalaki sa loving at safe environment ay mas madaling nakakapag-express ng kanilang nararamdaman. Pangalawa, social interactions. Pakikipaglaro sa mga kaedad ay tumutulong sa kanila na matutong mag-adjust sa iba't ibang personalities at situations. Pangatlo, physical health. Ang tamang tulog at balanced diet ay mahalaga dahil ang pagod o pagkapuyat ay maaaring maapekto sa mood ng bata. Pang-apat, parental support. Pagkakaroon ng magulang o tagapag-alaga ay nagbibigay sa bata ng confidence para maging bukas sa kanilang damdamin. Napakahalaga talaga ng supportive environment para matulungan silang maabot ang buong potensyal sa kanilang social at emotional skills. Alright, Mang Arte, fast talk ulit tayo. Ready ka na ba? Handa na, Tita Nix. Tulad ng dati, may isa kang minuto upang sagutin ang mga ito. Ready na ba ulit? Handa na, Tita Nix. Traditional toys o libro? Libro. Sagutin agad ang tanong o hayaang mag-isip? Hayaang mag-isip. Pag nagkamali, tulungan o hayaang subukan ulit? Hayaang subukan ulit. Labas para maglaro o sa loob mag-drawing? Labas para maglaro. Papori o reward? Papuri. Gusto niyang mag-drawing o magkulay? Magkulay. Mahilig sa matatamis o maasim? Maasim. Kung weekend, mas gusto niyang lumabas o mag-stay sa bahay? Lumabas. Nagtatapos ang ating masayang usapan ngayong araw. Maraming salamat kina Joylyn, Mang Arte, at Miss Nalikaw sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon sa atin. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa kahalagan ng cognitive at socio-emotional development ng mga bata. At kung
kung paano natin sila masusuportahan sa kanilang paglaki. Sa bawat tanong, sa bawat laro, at sa bawat simpleng gabay na ating ibinibigay, may malaking epekto tayo sa kanilang pagkatuto at pag-unlad. Huwag nating kalimutan na tayo ang unang guro ng ating mga anak at mga simpleng bagay na may malalalim na kahulugan para sa kanila. Muli, maraming salamat sa iyong panunood. Hanggang sa susunod na ating episode dito sa Talk with Nix. Ingat po kayo at patuloy po nating inspirasyon ang ating mga kabataan. Paalam at magandang araw sa ating